Mga ka-Republic, masama na naman ang loob ng mga talangka. Pinataob ng Barangay Ginebra ang kupunan ng Phoenix. Malagkit na depensa ang sinandala ng mga mag-aalak upang ibulsa ang pangalawang dikit na panalo sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Samantala, maraming basketball fans ang nasorpresa sa mas naunang laro kagabi. Sinipa na si George Gallant at ibinalik si Leo Austria bilang head coach ng SMB. Hindi nagustuhan ni Boss RSA ang naunang dalawang dikit na talo ng Birmen at ito ang naging ugat ng sibakan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, so far ay maganda ang simula ng Barangay Ginebra. Nagbagi uli sila sa kanilang pangalawang laban. Dalawang dikit na panalo na ang mga mag-aalak matapos pataubin ang inaalat na Phoenix. Sa unang dalawang quarters lang medyo nakasabay sa Gin Kings ang LPG Masters, ngunit pagsapit ng second half ay dahan-dahan ang ipinaramdam ng mga bataan ni Tim Cone. Hindi nila ibibigay sa Phoenix ang panalong nagiging mailap sa mga ito. Naging malagkit ang depensa ng Ginebra at sa fourth quarter, 7 puntos lang ang inalaw nila para sa Phoenix. Dito rin sa fourth quarter nagsimulang gumawa ng run ang Gin Kings, 12-0 assault para ganap na kuhanin ang kontrol sa laban. Ito ang pangalawang sunod na panalo ng mga mag-aalak, samantalang pang-apat na talo naman ng mga bataan ni Jamaica Harin. Umabot pa sa 26 points ang lamang ng Ginebra, bunga ng malagkit na depensang halos lumumpo sa opensa ng LPG Masters. Sinabi ni Coach Tim Cone sa post-game interview, ang kanilang philosophy ay depensa muna. Ito-tolerate daw nila ang pagkakamali sa opensa, ngunit higit daw ang timbang na ibinibigay nila sa depensa. Lagi raw mas mataas ang expectation nila sa depensa nila kaysa kanilang opensa. At kitang-kita yan sa laban nila kontra Phoenix. 72 points lang ang inalaw nila, ang Gin Kings naman ay 94 points. Dagdag pa ng Ginebra mentor, may mga gabi raw na magiging maganda ang kanilang shooting, ngunit darating daw yung time na magiging maalat ang kanilang mga tira. Wala raw silang magagawa ron. Ngunit ang focus at sipag sa depensa, yun daw ang kaya nilang kontrolin sa bawat game. Nag-contribute si Scottie Thompson ng 17 points, 6 rebounds and 2 steals. Samantalang may 16 points si Japet Aguilar, kasama ang 10 puntos sa third quarter. Sa kabila ito ng kanyang minutes restriction dahil nga sa dikit-dikit nilang laro ngayong buwan ng Disyembre. Sa linggo, ang Hong Kong Eastern naman ang kanilang haharapin. Kaya para sa mga talangka, maaga kayo sa venue sa linggo para suportahan nyo ang dayuhang team. Ganyan naman ang utak nyo, di ba? Utak talangka kayo. Anyway, 32 minutes lang pinaglaro si Justin Brownlee laban sa Fuel Masters dahil minamanage din ang kanyang minutes bilang preparasyon sa mga dikit-dikit na laro ng Ginebra. Balance ang scoring ng mga locals kaya afford ni CTC na maagang ilabas si JB na nag-contribute ng 10 points, 7 rebounds, and 7 assists. Hanggat maaari gusto ni CTC na pagaanin ang minute load ng Ginebra import na naibibigay nila ngayon kay JB dahil sa presence ni Troy Rosario. May 14 points contribution si Troy sa second win ng Gin Kings, ngunit higit pa roon ang nakikita ni Tim Cone sa bagong kabarangay. Dahil nakapaglalaro si Troy ng number 4, naging magaan ang trabaho ni Brownlee sa ilalim. Kayang bumantay ni Troy sa mga bigs ng kalaban, kayang humablot ng mga rebounds, kaya relax o komportable si JB sa number 3. Sabi nga ni CTC, ganun ka-valuable ang pagdating ni Troy sa Ginebra dahil nakabalik sa kanilang natural position ang core ng team. Kaya very thankful ang Ginebra coach sa pagdating ni Rosario. Napaulit-ulit naman na inamin na childhood idol niya ang Ginebra, kaya dito siya pumunta. Sa linggo, isa pa uling magandang laro ang ating aabangan, Ginebra kontra Hong Kong Eastern. Isa pa lang ang talo ng guest team at tingnan natin kung dadagdagan ng mga mag-aalak ang mancha sa record ng mga ito. Samantala, dito naman tayo sa kahalo-halong balita.
Pagkatapos ng dalawang dikit na talo sa kamay ng Rain or Shine 107-103 at sa NLEX 104-99, obviously ay hindi ito nagustuhan ng SMB Big Boss na si RSA. Inimbita sa Christmas party si SMB Team Consultant Leo Austria, and right there and then, muling iniupo ang Quezon Province native bilang head coach ng San Miguel Beermen. Walang report kung nauna na bang sinabihan si George Gallant sa pagsibak sa kanya. Although maaga itong natunugan ng media, ang karamihan sa mga basketball fans ay wala pang idea sa nangyaring sibakan at pagpapabalik kay Leo Austria bilang coach ng San Miguel. May kasamang swerte si Leo Austria dahil ang tira firma ang unang laban ng SMB sa kanyang pagbabalik. Napataob nila ang jeep at na-very good agad siya ng team management, especially si Boss RSA na personal siyang kinausap upang bumalik bilang head coach. Nag-slide back naman si George Gallant bilang team consultant, dating pwesto ni Coach Leo. Nangako raw si George Gallant na susuportahan ang ibinalik na head coach. May pressure ngayon sa balikat ni Leo Austria dahil alam niyang nakatuon sa kanya ang atensyon hindi lang ng mga SMB fans kundi ang mismong big boss ng kumpanya. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Alfredo Cristobal. Yes, salamat po sa tiwala, salamat sa suporta. Sa iyo rin shoutout Rami Miole. Nako, mga talangka talaga itong mga nabanggit mo ito. At sa iyo rin Binhamin Hapayan. Oo nga, sa katabi na Daniel Aldefonso na wala ng trabaho ang anak niya. Shoutout sa iyo. Kimberly Huyo, salamat po, salamat sa tiwala Kimberly Huyo. At sa iyo rin shoutout Chef Ron TV. Yes, gagaling pa yan habang tumatagal. Sa iyo rin shout out Mercedes Espeleta. Salamat din sa suporta. Sa iyo rin shout out Herminia Balinyet. Salamat din sa iyo. At lagi kang narito nanonood ng vlog ko. Sa iyo rin Jun Bano Manlolo. Shout out sa iyo idol. Sa iyo rin shout out Sandy Espion. Mula sa San Pablo, Laguna, shout out. At sa iyo, Rodanti Sabida, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.